pag-usapan natin. Si Senador Bong Revilla ay natalo nga ba dahil sa biktima siya ng fake news? O natalo siya base sa performance niya at performance ng mga actor-politician? Not only Senate, pati sa mga local position. Kasi kaya ko po nagiging topic ito at pag-usapan natin. Kasi ang sinasabi ng kanyang abogado doon sa press conference, natalo si Senador Bong Revilla sa nakarang eleksyon dahil biktima ng fake news. Okay? So kung biktima ng fake news, bakit niya pinabayaan nung gabang ginagawa yung fake news? Kung nakita niya at naramdaman niyang makakasama sa kanya, bakit hindi niya sinagot during election para ma-correct yung fake news at pinangalanan kung sino yung gumagawa ng fake news para siya siraan? Di ba yun ang isang solusyon doon? May problema pala, dapat hinarap mo. Bakit ngayon haharapin na tapos ng eleksyon at kung ikaw inatalo dahil sa fake news, abay hindi mo nagawa ng paraan during election day o campaign day? Yun ang panahon ng labanan eh. Yung iba ay biktima ng fake news. Ang ginawa, ginamit yung fake news. Nakilala pa siya, naging controversial. Nakalimutan yata ng kampo ni Senador Bong, pasintabi na Senador Revilla, nakalimutan mo yata na sa politiko sa Pilipinas, good or bad, still publicity. Kasi yan ay recall ng pangalan. Yun po yun, sa aking personal na opinion at analysis. Ngayon, dumako tayo dun sa natalo ba si Bong Revilla dahil sa performance ng mga actor-politician? Ayaw ko nang banggitin ang pangalan kung sino-sino ang actor-politician. Naging maganda ba ang kailang performance bilang senador, bilang congressman o local official? Na alam naman natin from national to local, napakaraming mga actor, actress, politician o actor, actress pumasok sa politika. Karapatan naman nila yun. Pero pag ang pinag-usapan ay performance, galing at nagawa at ginagawa, aba taong bayan po ang magsasabi no kung okay o hindi. Baka doon ka naging biktima, senador. Hindi ko sinabing mahina ka, magaling ka dahil ilang beses ka na naging senador eh. O baka ang mga tao at mutante nagsawa na talaga. Base nga sa kanilang nakita sa performance ng mga aktor-politician. Kasi kung tutuusin, kaya ako nababanggit ito sa aking opinion, hindi lang naman si Senador Revilla ang artistang natalo eh. Talo si Philip Salvador, Willie Revillame, si Jimmy Bundok, di ba? Pagka-artista rin yan eh. At yung ibang mga tumakbo sa local, napakaraming mga kandidato sa local position, na artista, actress, natalo. Balagay ko, baka pili mo rin tingnan yon. At big challenge ito sa mga actor, actress, politician o papasok sa politika sa susunod na mga political exercise o eleksyon, mga local o national. Aba, paghandaan niyo ito para mabura sa kaisipan ng tao na pagka-artista baka hindi bagay sa politika. Para mabura sa isipan ng mga botanteng Pilipino, ayaw ko niyan dahil artista. Para mabura sa kaisipan ng mga Pilipino, walang magagawa yan. Hindi niya alam ang trabaho. Yun. Importante yun. In other words, sa akin pong opinion at analysis, dapat tanggapin na lang na wake-up call itong mga nangyari. Tanggapin ang pagkatalo sa halip na ma-stress pa. Yan sa pagkatalo. Maging aral ang mga bagay. Itong aking mga channel, Mike Abby Opinions at itong MA Pinoy TV, hanggat maaari, voluntary kong ginagawa yung aking mga paliwanag, analysis at opinion na sana'y kapulutan ng aral. Sana'y maging open ang kaisipan ng lahat ng sektor. Huwag mapipikon kasi hindi maintindihan ang topic. Huwag ka agad magagalit kasi lalong hindi maintindihan. Di ba? Kung biktima ka ng fake news, labanan mo yung fake news habang ginagawa nila yung fake news laban sa'yo during election. Para hindi maging dahilan na pag natalo ka ay dahil sa fake news. Or, galingan pa.
Dagdagan ng galing, dagdagan ng talino, dagdagan ng sipag, panlaban sa fake news. Magandang performance, panlaban sa kalaban, panlaban sa fake news. Magandang ginagawa at performance, panlaban sa paninira. Dapat ganun. Tama ba o mali? Di ba? Ayan po, ha? So, opinion ko yan at advice lang naman kahit hindi hinihingi, maging channel, not only actor, actress, politician. Sa lahat ng politiko, lahat ng nag-a-apply na maging public servant sa local and national position, bago pumasok sa larangan niya ng politika, pag-aralan, aralin, dapat alam kung ano ang magiging challenge before, during, campaign, election day, at after election. Kasi pag ang inisip ng isang tao, ay mayaman ako, sikat ako, sigurado panalo ako, ay kalukuhan yun. Kawalan ng respeto yun sa botante. Kasi hindi naman kayamanan, kasikatan, ang basihan para iboto sa kahit anong posisyon. Ang pinagbabasihan dito ay kaalaman, kakayanan, kredibilidad, paninindigan, at iba pa. Yun ang importante. Kasi pag ang inisip mo ay mayaman ako, kilala ako, mananalo ako, aba, sakit sa ulo yan. Hindi maganda yun. Kasi hindi naman ganun ang patakaran at hindi naman ganun ang hinahanap ng mga kandidat, ng mga botanteng Pilipino. Lalo na ngayon sa hanay ng kabataan. Aware na aware sila kung anong tama, anong mali, anong karapat-dapat at hindi. Ganun po yun eh. Ano sa tingin niyo? So, sana sa mga darating na political exercise o eleksyon, paghandaan po ninyo. Madaling pasukin yan, pero mahirap na pag nasa gitna ng laban. Mahirap na pagkatapos ng eleksyon at kung ano ang pasyon ng tao, baka hindi nyo makayanan kung anong desisyon. Kung manalo kayo, malaking responsibilidad sa bayan. Kung matalo naman kayo, malaking pagsisisihan, lalo na kung naggastusan. At dahil naniwala sa pera at kasikatan, delikado yan. Panindigan, panghawakan ang kakayanan, katapatan, panindigan, serbisyong totoo, sabi nga nila. Hindi yung nasabihan lang, niyaya lang, gumaya lang, dala ng kasikatan at kayamanan. Huwag ganon. Doon sa mga kabataan o sino mapapasok sa politika. Ano ha? Eh ako, kaya hindi ako mapapasok sa politika eh. Inaaral kong mabuti. Ang lahat, pera, kasikatan, kapangyarihan, at marami pang iba. Hindi ko pwedeng ganon eh. Kailangan ay seryosohin, aralin ang lahat ng mga plano at desisyon. Hindi ba? Paalaala lang ha, huwag kayo magagalit ha. Opinion lang ito, analysis, interpretation, at palaala. Dahil ako naniniwala, ang mga nakakalimot, ang gamot, paalaala. Please like and share, follow, kung hindi pa, subscribe.